mabait, masamang magalit, na ang inaapi ay babangon at babalik. Nagkatotoo ang kasabihan. Yan po yung aking nakikita ngayon. Ito pong tinutukoy ko ay itong pinakahuling mga galaw ni Pangulong Marcos at ng kanyang administrasyon. Alam niyo kung bakit? Nagulantang, nagulat, nagpanik. At sigurado, ayaw nilang aminin yan, pero talagang ramdam ng mga Duterte camp, kasama na kailang mga vlogger, followers, at yung mismong pamilyang Duterte dito sa galaw ni Pangulong Marcos. Ano yung pinakahuli? Yung binalita ko sa inyo na sabi ni Secretary Remulla ng Department of Justice, makikipag-ugnayan na sila anumang oras at sa lalong madaling panahon sa International Criminal Court. Napakatindi po niyan. Yan lang ang hinihintay ng ICC. Dahil kumpleto na halos ang kailang investigasyon, baka nga may warrant of arrest na. Pero dahil ayaw ng Pangulong Marcos at ng gobyerno nung nakaraang taon na payagan ang ICC o makipag-coordinate sa ICC, ngayong bagong taon 2025, iba na. Makikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. May mabigat po yan. Yan ang sinasabi kong natutulog na kailang ginalit, kabaitan na kailang inabuso, kaya ho gumagalaw ng gobyerno. Kung inyong magunita, bago nangyari ito, tungkol doon sa controversial na budget na binanata ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte at Congressman Ungab na mayroong blankong item sa 2024-2025 budget na illegal daw at kung ano pa sinabi, pati yung panawagang huwag daw magbayad ng buwis ang gobyerno o sa gobyerno. Hindi nagustuhan niya ni Pangulong Marcos. Ulit-ulit na sinabi ni Pangulong Marcos, reviewin niyo yung aking mga video rito, na ano sinabi niya? He is lying. Nagsisinungaling ang dating Pangulo. Sabi ni Pangulong Marcos. Matindi po yun. Sa akin pong description, mas matindi pa yun sa pagmumura. Nasabihin mong nagsisinungaling ang dating Pangulo. Dahil dito sa budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos, pinapalabas nila may blanco. Ay yun naman ay committee report. Iba yung BICAM report kaysa General Appropriation Act o GAA. Yun po yung isang matinding batikos. Hindi upang karaniwan yung sabihan ka ng Pangulo ng bansa na yung dating Pangulo ay lahing, nagsisinungaling. Matindi po yan. Kung hindi nyo alam, bahala kayo. At ito pa yung pangalawa nga. Makikipag-ugnayan na sa ICC. Ay ano ba ang dating niyan? May mabigat. Kasi ang mga Duterte, kasama si Bato de la Rosa at iba pang kapulisan, noon at ngayon, under investigation ng ICC. Dahil mga Pilipino ang nagkomplainant ng paglabag sa karapatang pantao ng Duterte administration. Ay kung ganyan sinasabi ni Remulla na sila'y makikipag-ugnayan, makikipag-usap sa ICC sa lalong madaling panahon, may go signal yan. Hindi yan magagawa ni Remulla mag-isa. Yan ay kung hindi may basbas mula sa Office of the President. At yun na yan. Yan ay tinuturing kong sipa, sagot ng kabaitan na sinobrahang abusuhin ng mga anti-Marcos. Kabaitang masyado nilang sinamantala. Ayan na, sumisipa na. Na dapat ang Pangulo ay magalit na. Dapat ang Pangulo ipakita ng kanyang liderato. Tapos na ang honeymoon. Inap na ang 2.5 years na panlalait, pambabastos, pamimersonal sa kanya ng mga Duterte at iba pa. Ito't nangyari na po ngayon. Dapat si Pangulong Marcos ay magpakita na ng matapang na liderato. Dapat magkaroon ng pangil dahil siya inaabuso. Eto na. Eto na po yan. Tuloy-tuloy yan. Magpapatuloy yan. Maniwala kayo. Magpapatuloy po ang mga policy at direktiba ng Pangulo para panagutin ang mga umaabuso sa kanya. Tandaan niyo sinasabi natin. Tapos na ang maliligayang araw ng mga umaabuso. Rule of law ang pinapairal. Managot sa batas. Dito at kung kinakailangan sa ICC ay baka mangyari na. Mangyayari na kasi makikipag-ugnayan na ang Philippine government, ang Department of Justice sa ICC. Kaya siguradong talagang masakit sa ulo. Sakit sa ulo yan ng mga Duterte. Panik talaga ang aabotin nila. Kasi
non-bailable offense. Pag kayo'y hinuli, walang pansamantalang paglaya yan. Kasi crime against humanity, human rights violation, libo-libo, 30,000 ang naging biktima. Maraming pamilya at maraming buhay ang nawala ng war on drugs, tokhang double barrel campaign ng kampo ni Duterte at ng PNP ni Senator De La Rosa ng PNP chief. At yan ang kinakarap nila ngayon. Sobra na kasi ang panlalait na ginawa nila kay Pangulong Marcos. Sobra na ang kawalan ng respeto sa elected president at sa mga Pilipinong naghalal, naglagay sa kapangyarihan kay President Ferdinand R. Marcos Jr. At itong panahon ito ay napapanahon na. Kasi papasok na nga po sa third year o nasa pangatlong taon na actually ng Marcos administration. Kaya enough is enough. Come again, sir? You're lying!